Linggo na at hindi bumangon si Angelina sa kama hanggang sa ika-30 ng umaga. Ito ang unang pagkakataon na nakatulog siya sa bahay ni Benjamin. Noong lumabas siya sa kwarto, isang grupo ng mga lalaking tumingin sa kanya. Si Angelina ay nakasuot ng mahabang pantulog na may magulong buhok hanggang sa kanyang balikat. Napapagitnaan ang kanyang malinis na muka. Hindi niya inaasahan na may mga bisita si Benjamin sa araw na yon. Si Benjamin at ang kanyang mga bisita ay napatitig sa kanya na tila ba hindi nila inaasahan ang pagsulpot niya. Biglang may sumagi sa isip ni Angelina. Napagtanto niya na nasa nakakahiyang sitwasyon siya ngayon. Umikot siya at bumalik sa kanyang kwarto. Biglang naglakad si Mrs. Bustamante at pumunta sa hapagkainan. "Gutom ka na siguro, madam. Mahimbing ang iyong tulog nung pumunta ako sa kwarto mo kanina. Kung kaya hindi na kita ginising. Yung mga taong yon, sino sila?" Tanong ni Angelina. "Kaibigan sila ni Master Benjamin. Pumunta sila para bisitahin siya. Huwag kang mag-alala, ayos lang naman kahit na hindi mo sila batiin." Sagot ni Mrs. Bustamante. "Sige," sagot ni Angelina. Hindi niya na nga binati si Benjamin nang makita niya ito. Bakit naman niya babatiin pa ang mga kaibigan niya? Kung alam niya na darating ang mga kaibigan ni Benjamin, sana'y bumangon siya ng maaga at umalis buong araw. Ang mga kaibigan ni Benjamin sa sala ay interesado kay Angelina. "Benjamin, bakit kasama mo sa bahay ang babaeng yon? Tagapag-alaga ba siya ng bahay? O baka naman, matatanda na tayo dito. Lalaki si Benjamin. Normal lang na may batang babae sa kanyang bahay. Haha." Nang hindi sumagot si Benjamin, tumikom ang bibig ng lahat at iniba ng usapan. "Kilala niyo ba si Angelina Montenegro ng Montenegro Industries? Ang sabi nila yung anak daw ni Roberto Montenegro ay..." "Alam ko. Tumawag siya sa akin ng Biyernes upang manghingi ng puhunan. Ngunit binaba ko bago pa man siya matapos magsalita. Iba talaga siya." Anong kinalaman ng utang ng tatay niya sa kanya? Nawawala na yata siya ng bait sa pagsali niya sa kaguluhang yon. Ang mga bata talaga'y ganun mag-isip. Tiningnan ko ang bago nilang produkto, ngunit hindi ito maganda. Magandang idea ang self-driving system, ngunit ang mga kondisyon ay komplikado at may hirap makontrol. Kung sino man ang interesado doon ay tanga. Sa hapagkainan, nakikinig si Angelina sa pag-uusap nila sa sala at halo-halo ang kanyang emosyon. Pagkatapos niyang kumain ng agahan, kinuha niyang kanyang laptop at pumunta sa malapit na kapihan upang tapusin ang kanyang thesis. Sa panahong ito, limitado lang ang kanyang abilidad. Kailangan niyang tutukan ang kanyang pag-aaral at ang kanyang buhay. Nakatanggap siya muli ng email ng 4:00 ng hapon. Nilagay niya ang tasa ng kape sa kanyang mesa pagkatapos basahin at binasa niya itong muli. May pirma itong Mr. P. Ang nilalaman ay ang kanyang interes ukol sa bagong produkto ng Montenegro Industries. Gusto niyang malaman ng iba pang impormasyon at siya ay mamumuhunan kung magkakasundo sila. Ang utak ni Angelina ay puno ng katanungan. Wala siyang alam tungkol sa taong ito bukod sa ang tawag sa kanya ay Mr. P. Kung talagang interesado siya na magtrabaho sa Montenegro Industries, maaari naman siyang makipag-usap sa opisina. Pagkatapos ng ilang konsiderasyon, sumagot si Angelina sa email. "Pinaglolo ko mo ba ako?" Agarang sumagot si Mr. P. "Nakakatawa ka, Miss Montenegro. Etong pruweba ng aking mga assets." May larawang dokumentong nakadikit sa email. Nang buksan ni Angelina ang dokumento, nalaki ang mata niya sa gulat. Ang larawan ay screenshot mula sa bangko na pinapakitang malapit sa 200 bilyong dolyares ang kanyang pera. Dahil malaki ang halaga nito, tinitigan ni Angelina ang larawan at gumawa ng kalkulasyon sa kanyang isipan bago niya napagtanto ang totoong halaga. Namulang kanyang pisngi at bumilis ang tibok ng kanyang puso. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang nagtatype ng sagot. "Magaling kang mag-edit ng litrato. Hindi ba ito parang sobra? Sino nga bang may 200 milyong dolyares sa kanilang account? Ano bang dapat kong gawin upang paniwalaan mo ko? Bakit hindi mo ibigay sa akin ang iyong account sa bangko at magdedeposito ako bilang patunay sa'yo? Ganito na ba talaga manloloko ngayon? Ang kailangan na lamang ay account number sa bangko para makakuha ng pera ng iba." Hindi sumagot si Mr. P sa email ni Angelina. Pagkatapos na mag-isip, ibinigay ni Angelina ang screenshot ng kanyang account number. Ang account number na ito'y maaari lamang makakuha ng pera, ngunit hindi nakaka-withdraw. Kung kaya walang mawawala kung si Mr. P ay isang manloloko.
Tinikom ni Angelina ang kanyang bibig at naghintay sa sagot. Nakakuha siya ng transfer notification sa kanyang telepono. Binuksan niyang notifikasyon at nakitang binigyan siya ni Mr. P ng 800,000 dolyares. Dumating sa coffee shop si Sean, kalahating oras ang nakalipas. Anong nangyayari, Angelina? Binigyan ka talaga ni Mr. P ng 800,000 dolyares? Ipinakita ni Angelina ang kanyang telepono kay Sean at sinabing, tingnan mo. Anong nangyayari, Angelina? Binigyan ka talaga ni Mr. P ng 800,000 dolyares? Natuwa si Sean. Saang kumpanya siya galing? Kailangan mo makipagkita sa kanya upang makipag-usap ng harapan. Si Angelina tila ba hindi mapalagay na ekspresyon sa kanyang mukha at sinabing, ang tanging binigay niya sa akin ay address at tinatanong niya kung maaari ba kami magkita sa Biyernes ng gabi. Maganda yan, ibigay mo rin sa akin ang address. Sasamahan kita sa Biyernes, sabi ni Sean. Sige, sagot ni Angelina. Sa paglitaw ni Mr. P ay pansamantalang naisantabi ang issue tungkol sa pagsasara ng Montenegro Industries. Ngunit hindi niya maiwasang mag-isip tungkol sa katauhan ni Mr. P at kung saan siya nanggaling. Binigyan siya ng 800,000 dolyares kahit na hindi pa niya ito nakikita. Sadyang marami lang ba talaga siyang pera o talagang interesado siya sa Montenegro Industries? Kung ano man yun, sa tingin ni Angelina hindi ito kapanipaniwala. Agarang dumating ang Biyernes. Habang nag-aagahan, sabi ni Benjamin, may oras ka ba para maghapunan sa mansyon ngayong gabi? Nanahimik si Angelina ng ilang segundo. Nag-isip ng palusot at sinabing, meron akong kailangan gawin sa campus ngayon. Kaya gabi na ako makakauwi. Sumimangot ng konti si Benjamin, tinikom ang kanyang bibig at hindi na nagsalita. Lumuwag ang paghinga ni Angelina. Makikipagkita siya kay Mr. P ng alas 6 ng gabi. Ang kapalaran ng Montenegro Industries ay nakadepende sa pag-uusap mamayang gabi. Asawa pa rin kita sa ngayon, nilagay ni Benjamin ang tasa ng kape sa mesa. Kapag nalaman kong nagsisinungaling ka sa akin, patay ka sa akin. Ang itim na mga mata niya ay tila tumagos sa kanya, ngunit ang kanyang boses ay neutral. Ang buong katawan ni Angelina ay nanlamig. Limitado lamang ang kanilang interaksyon noong mga nakaraang araw. Akala ni Angelina ay magandang ipagpatuloy ng ganito ang kanilang relasyon, ngunit bakit bigla siyang magsasabi ng ganon? Magsasalita pa sana siya nang lumabas siya ng dining room. Pinagmasdan niya ang likod nito at bumulong sa sarili. Weirdo. Nakarating si Angelina sa Twilight Bar ng alas 5:40 ng gabi. Tinawagan niya si Sean at narinig niya ang tarantang boses ni Sean sa kabilang linya. Na-traffic ako at hindi ko alam kung anong oras ako makakarating dyan. Tila ba nababalisa si Angelina? Ang pakikipagkitang ito ay nakaschedule 1 linggong nakalipas at si Mr. P ang nag-schedule ng pribadong silid. Dinala siya ng attendant papunta sa pribadong silid, V606. Nagbuntong hininga siya at binuksan ang pinto. Sa hindi inaasahan, naroon na si Mr. P. Hindi niya gaano makita ang hubog ng lalaking nasa wheelchair sa madilim na silid. Nandilat ang kanyang mga mata. Si Benjamin, anong ginagawa niya dito? Hindi kaya siya? Naramdaman ni Angelina na tila ba may sumakal sa kanya. Nakaramdam siya ng hirap sa paghinga na para bang umiikot ang mundo sa kanya. Paanong naging si Benjamin si Mr. P? Binigyan siya ni Mr. P ng 800,000 dolyares at gusto niyang mamuhunan sa Montenegro Industries. Paano to nagagawa ni Benjamin? Ngunit kung hindi siya si Mr. P, anong ginagawa niya doon? Nalilito ang kanyang isipan habang nakatingin sa lalaking nasa harapan niya. Ang kanyang wheelchair. Itim na damit at ang maputla niyang balat ay nagsasabi na ang lalaki sa kanyang harapan ay si Benjamin Ilagan. Naglabas ng malamig na hininga si Angelina at walang mali ng matras ng konti. Ngunit ang pinto ng pribadong silid ay nakasara. Aalis ka nang hindi man lang nagsasalita? Nang makita ni Benjamin na kinabahan si Angelina, tinikom niyang kanyang bibig. Anong ginagawa mo sa ganitong lugar? Inatras ni Angelina ang kanyang kamay at hinawi ang kanyang buhok papunta sa likod ng kanyang tenga. Pinilit niya maging kalmado at sinabing, nandito ako para kumain ng hapunan kasamang ilan sa aking mga kaibigan. Bar ito. Oh, tumingin si Angelina sa paligid. Ito'y malaking silid na may magarbong dekorasyon. Ngunit ramdam niya na siya ay nasa impyerno at hindi mapakali. Tingin ko ay nasa mali akong lugar. Hahanapin ko na sila ngayon. Angelina Montenegro. Sabit ni Benjamin, ang kanyang boses ay singlamig ng yelo. Hindi mo ba sineryosong aking sinabi kaninang umaga? Narinig kita, sabi ni Angelina.
Ngunit wala akong rason upang mamuhay base sa sinabi mo lang. Naalala niyang nangyari noong nakaraan na parang kahapon lamang. Hindi siya nakainom nung gabing iyon, ngunit pinilit siya ni Benjamin na isang pokpok dahil lang sa kasuotan niya at uminom kasama ang ibang lalaki. Ang sagot ni Angelina ay nakapagpataas ng makapal na kilay ni Benjamin. Kinuha ni Benjamin ang baso ng wine at humigop dito. Huminga ng malalim si Angelina at nagtanong, "Anong ginagawa mo dito?" Gustong tanungin ni Angelina kung anong ginagawa niya sa silid na nireserba ni Mr. P, ngunit gusto niyang tanungin kung siya ba si Mr. P. Ngunit hindi niya kayang diretsahan tanungin ito. Ito ay dahil hindi niya alam ang isasagot nito. Kung siya si Mr. P, paano sila tutuloy sa pag-uusap tungkol sa negosyo? At kung hindi, paano siya makakapag-usap tungkol sa kasinungalingan na sinabi niya kaninang umaga? "Tara, tuminom na kasama ko," utos ni Benjamin habang tinititigan si Angelina. Tinaas ni Angelina ang kanyang kilay. "Anong sinusubukan nitong gawin?" "Sinabi ko sa iyo na hindi ako umiinom," sagot niya. Hindi niya babasa ang mga mata ni Benjamin kahit ang kanyang puso. Ang gusto niya lang gawin ay umalis sa lugar na yon. "Aalis na ako." Sinubukan niyang buksan ang pinto, ngunit ito'y nakakandado sa labas. Walang paraan upang mabuksan ang pinto kahit gaano man ang lakas na ilagay niya dito. "Anong nangyayari, Benjamin? Palabasin mo ako." Bigkas niya't namumulang kanyang pisngi sa galit. "Ang sabi ko sa'yo, uminom ka kasama ako." Nakakatakot na sabi ni Benjamin. "Hindi mo ba ako narinig o ignorante ka?" May malamig na pawis na tumutulo sa likod ni Angelina at ang kanyang bukong-bukong ay nanginig. Kung siya'y iinom siya kasama si Benjamin hanggang sa makontentong puso nito. Ngunit hindi siya makakainom ngayon. Hindi siya makakainom kahit pa sakalin siya nito. Ang pintuan ay nakakandado kung kaya walang paraan upang makalabas. Lumapit siya papunta kay Benjamin at gumawa ng rason. "Nagsinungaling ako sa'yo kaninang umaga," sabi ni Angelina habang nakatay't ibinaba ang kanyang tingin. "May gagawin ako ngayong araw. Ngunit hindi ito sa campus. Makikipagkita ako ngayong gabi." Pumayag siyang mamuhunan sa kumpanya ng aking ama. "Sino siya?" tanong ni Benjamin habang tinaas ang kanyang tingin at tinitigan ang namumulang pisngi ni Angelina. "Hindi ko alam ang pangalan niya." "Ni hindi mo alam ang pangalan niya, pero pumunta ka para makipagkita sa kanya." "Kasama ko si Sean." "Nasaan siya?" "Na-traffic." Huminga ng malalim si Angelina, tinignan ng diretso si Benjamin at namumugtong kanyang mga mata at sinabing, "Hindi ako bata. Kahit na akong iyong asawa, meron ako sariling buhay. Wala kang karapatang makisawsaw sa mga ginagawa ko." Habang nagsasalita si Angelina, kinuha muli ni Benjamin ang baso at uminom. Hindi niya mapigilang maabala ng sensual na galaw ng lalamunan ni Benjamin. Malalasing ba siya? Kung iinom siya ng ganito, paano siya uuwi kung lasing na siya? Habang wala sa ulirat si Angelina, hinawakan ni Benjamin gamit ang kanyang malaking kamay ang braso ni Angelina. At nang maramdaman niya ang sakit ay nalaglag na siya sa sofa. Malambot ang sopa. Ngunit masama pa rin ang loob ni Angelina. Anong tingin niya kay Angelina? Laruan na pwedeng ibato kung kailan niya gusto? Hindi ba siya pwedeng magkaroon ng sariling saloobin at opinyon? Gigil na pinagdikit ni Angelina ang kanyang ngipin at tumayo mula sa sopa. Dahil hindi pumapayag si Benjamin sa kanyang rason, wala ng punto kung pipigilan niya to. Habang patayo na si Angelina, nakita niya sa gilid ng kanyang mata ang isang matangkad na hugis na humaharang sa ilaw sa harapan niya. Tumayo si Benjamin. Tumayo siya mula sa wheelchair. Tinitigan niya ito habang naging blanko ang kanyang isipan. Nakalimutan niya ang kanyang galit. Nakalimutan niya ang lahat ng kanyang gustong sabihin o gawin. Ang kanyang mga labi ay gumalaw na para bang gusto niyang magsalita, ngunit wala siyang masabi. Nang sumunod na pangyayari, tinapon ni Benjamin ang kanyang sarili kay Angelina at dinikit siya sa sopa. Dinadala ng lalaki ang babae dito upang uminom. "Kung hindi ka nandito para uminom, bakit ka nandito?" Inabot niya ang kanyang mahabang payat na daliri at hinawakan ang baba ni Angelina. Naghiwalay ang mga labi ni Angelina sa higpit ng hawak ni Benjamin. Gamit ang kanyang kabilang kamay, kinuha ni Benjamin ang baso ng wine sa mesa. Gumalaw ng bahagya ang wine sa loob ng baso. Natakot si Angelina. Naluluha. Sinubukan niyang umalis ngunit mas malakas si Benjamin kesa sa kanya at hindi siya makagalaw. "Pumunta ka dito nang inimbitahan ka ng taong hindi mo kilala. Kailangan mo matuto ng maayos." Malamig na sabi ni Benjamin habang nilalagyan ng wine ang bibig ni Angelina. Hinawakan ni Angelina ang braso ni Benjamin at sinubukang itulak siya. Ngunit hindi umalis si Benjamin.
kahit anong gawin niya. Kagagaling lamang ni Benjamin sa sakit ngunit napakalakas niya. Naalala niyang pagtayo ni Benjamin mula sa wheelchair. Mas matangkad at mas nakakatakot ito kaysa sa inakala niya. Ang pulang likido'y pumasok sa kanyang bibig. Hindi niya nilunok ito, ngunit ang mapait na lasa ng alkohol ay nakakasamid kung kaya naubos siya ng sobra. Para bang nalulunod siya. Sa oras ng desperasyon, ang katawan ng isang tao ay kusang kikilos upang iligtas ang sarili nito. Hinablot ni Angelina ang kwelyo ng damit ni Benjamin at hinila ito ng sobra hanggang sa masira ang botones nito. Gumulong ang botones sa lapag at nakaramdam si Benjamin ng malamig na hangin sa kanyang dibdib. Tumingin si Benjamin sa mukha ng babaeng nasa harapan niya. Nagsisisi siya. Sumikip ang kanyang dibdib at ang kanyang puso ay lumambot. Tinanggal niya ang kanyang kamay sa baba ni Angelina. Agarang iniwas ni Angelina ang kanyang ulo at dinura ang wine mula sa kanyang bibig. "Hayop ka! Kinasusuklab kita! Benjamin Ilagan!" Umiiyak na sabi ni Angelina habang nakasarang kanyang mga palad. Isang inumin lang naman, mahirap ba yun? Ang awa sa kanyang mga matay na wala. Ang kanyang payat na mga daliri dumikit sa kwelyo ng damit ni Angelina at binuksan ang kanyang botones kung saan nakita ang collarbone ni Angelina. "Kung wala ako dito, ibang lalaking gumagawa sa'yo nito. Itong kahihinatnan ng iyong pagsisinungaling." Ito'y isang mahaba't masakit na gabi. Nang matapos ang lahat, pagod na pagod si Angelina kaya nahimatay siya. Kinaumagahan nagpakita si Benjamin sa Sterling Group bandang 10:00 ng umaga gaya ng dati. Nang makapasok siya sa kanyang opisina, pumasok si Glenn. "Pumunta ako sa Twilight para makita ka kagabi pero hindi kita naabutan. Maaga ba kayong umalis ni Angelina Montenegro?" Napataas ang kilay ni Benjamin at sinabing, "Iyan ang gusto mong pag-usapan?" Ngumiti ng mapait si Glenn at nilagay ang file sa kamay niya sa desk ni Benjamin. "Eto mga ulat tungkol sa pera ng Montenegro Industries. Mula sa nakalipas na ilang taon, nagtagal ako para tignan ito. Medyo malalim ang problema nila." Huminto si Glenn pagkatapos ay dinagdag. Ang kanilang direktor ng pananalapi ay nagnanakaw ng hindi bababa sa 300 milyong dolyar. Nabalitaan ko na siya'y bayaw ni Roberto Montenegro. Bahagyang naningkit ang mga mata ni Benjamin. Kung totoo ang sinabi ni Glenn, hindi lang pagbuo ng bagong produktong dahilan kung bakit nahaharap sa pagkapangkurate ang Montenegro Industries. Ito ang aral. Mag-ingat tayong lahat sa pagpili ng tamang asawa. Napabuntong hininga si Glenn. Kung hindi pa nakipagrelasyon si Roberto Montenegro kay Barbara Montenegro noon, hindi magiging ganito ang gulo sa mga Montenegro. Malamig ang ekspresyon ni Benjamin habang sinasabi, ito'y nagpapatunay ng mga babae ay mga hadlang sa daan patungo sa tagumpay. Mukhang desidido ka na talagang hiwalayan si Angelina Montenegro, sabi ni Glenn. Dapat ba tayo mag-celebrate ng iyong pagbabalik sa buhay single? Nagtaas ng kilay si Benjamin at mahinang nagsabi, wala ka bang trabaho? Tumayo si Glenn mula sa kanyang upuan at sinabing, aalis na ako pero isang friendling paalala lang. Hindi ba dapat may gagawin ka sa pasamo sa laeg? Kung hindi ko alam, akalain mong nakalmot ka ng pusa. Mukhang mainit ang gabi niyong dalawa. Labas! Agad namang lumabas ng kwarto si Glenn. 15 minutong pagkaalis ni Glenn, kumatok si China sa pinto ng opisina ni Benjamin. Busy ka ba, Benjamin? Meron tayong dapat pag-usapan na hindi tungkol sa trabaho. Sabi niya habang naglalakad, papasok at isinara ang pinto sa likod niya. Sinulyapan ni Benjamin ang mga email sa kanyang inbox at sinabing, busy ako ngayon. Marami akong ginagawa. Pwede tayong mag-usap ng mga bagay na hindi tungkol sa trabaho pagkatapos ng ating trabaho. Saglit na natigilan si China, ngunit nagmatigas siyang lumapit sa kanyang mesa at sinabing, ngayon ko lang sasabihin sa'yo, mas mahalaga ito kaysa trabaho. Inabot niya ang file na dinala niya kay Benjamin. Tingnan mo to, sigurado ako magugulat ka sa laman nito. Umupo siya sa upuan sa tapat niya at agad na bumagsak ang mga mata niya sa kalmot sa leeg nito. Hindi niya kailangang mag-isip ng husto para malaman kung ano yon. Isang alon ng selos ang bumangon sa loob niya. Natulog ka ba kasama si Angelina? Bulalas niya na may bahagyang panginginig sa boses. Benjamin, she's not worth your sincerity. Tumahimik ka. Baka sa nakakunot ng mga kilay ni Benjamin ang kanyang pagkainip. Ang relasyon ko sa kanya ay walang kinalaman sa'yo. Habang sinasabi niya mga salitang yon, binuksan niya ang file at tinignan ang mga dokumento sa loob. File ng kalusugan ng ina, pangalan, Angelina Montenegro, kasarian, babae, edad ng pagbubuntis,
12 linggo. Nagpinting ang ugat sa noo ni Benjamin habang binabasa ang file. Nakakamatay ang lamig sa kanyang mga mata. Nagpipigil siya ng galit at nagpatuloy sa pagbabasa. Ama, Clarence Ilagan. Inihagis ni Benjamin ang file sa mesa. Si Angelina ay buntis at si Clarence ang ama. Mga taksil. Nagpasya si China na magdagdag ng panggatong sa apoy na makita niyang matinding galit ni Benjamin. Bago kanya pakasalan, lumalabas na sila Angelina Montenegro at ang iyong pamangking si Clarence. Hindi na ito malaking problema pa dahil lahat naman tayo may nakaraan, ngunit magkasama sila ng pamangkin mo nang matulog pagkatapos ng inyong kasal. Pinaglaruan ka lang niya? Pupusta ako na ginawa nila to. Akala nila mamamatay ka noon. Nakakuyom ang mga kamao ni Benjamin at napakalabig ng muka. Baka sa mukha niya ang nagbabagang galit. Galit na nanlilisik ang kanyang malamig na mga mata sa maternal health file sa kanyang mesa. Sa tingin ko ginawa nila to para makuha ang mana mo. Noong mag-issue ng doktor ng notice of critical illness, inisip naming lahat na hindi ka na magtatagal. Pinlano nilang lahat ito nang hindi nila inaasahan na mabubuhay ka. Nasira nitong mga plano nila. Labas! Umungol si Benjamin. Totoo man o hindi ang sinasabi ni China, ang pag-iisip ng iskandalong ito, nalalantad sa publiko'y nakaramdam siya ng sakit sa tiyan. Bahagyang nalungkot si China, ngunit lubos niyang nauunawaan ang nararamdaman nito sa sandaling iyon. Tumayo siya para umalis at maingat na isinara ang pinto. Bahagyang gumalaw ang lalamunan ni Benjamin. Mainit ang kanyang hininga, niluwagan niya ang kanyang kwelyo. Kinuha ang file at muling pinagmasdan ng mabuti ang nilalaman nito. Nang mapunta ang kanyang mga mata sa pangalan ni Clarence, bumungad sa kanyang mga mata ang isang murderous aura. Noon pa man ay alam na ni Benjamin na ang kanyang kapatid ay nakatingin sa kanyang kapalaran, ngunit hindi niya inaasahan na si Angelina ay isang sangla na itinanim niya sa kanyang tabi. Muntik na siyang mahulog sa bitag nila. Naalala niya ang magulong gabing kasama niya si Angelina at hindi mapigilan ang kanyang galit. Sa master's bedroom sa mansyon ni Benjamin, si Angelina ay nasa malalim na pagkakatulog. Biglang bumukas ang pinto ng kwarto at napuno ng malakas na ingay ang kwarto. Bago pa niya maimulat ang kanyang mga mata ay pilit siyang hinila pataas. Humihingi ako ng paumanhing binibining Montenegro. Sabi ng bodyguard habang hinihila siya palabas ng kama. Anong ginagawa mo? Saan mo ko dadalhin? Napaiyak si Angelina. Sa ospital, abortion. Nalamig ang buong katawan niya. Nang marinig ang mga salitang yun, alam ba ni Benjamin na buntis siya? Paano niya nalaman? Sino nagsabi sa kanya? Nasaan si Benjamin? Nasaan siya? Gusto ko siyang makita. Napaiyak si Angelina sa sobrang takot. Hindi ako magpapalaglag. Ayoko. Sinubukan niyang takasan ang hawak ng bodyguard, ngunit naubos na ni Benjamin ang lahat ng kanyang lakas nung nakaraang gabi. Dinala siya sa kotse at tinapon sa backseat na parang basura. Nakaupo si Benjamin sa malawag na backseat. Malamig na nakatingin sa kanya. Binato niya ito ng papel sa mukha niya at sinabing, napakarami mong pagkakataon para mawalang bastardo sa loob mo. Kaya bakit hindi mo ginawa? Ganon mo ba kamahal si Clarence? Gusto mo bang patayin siya gamit ng mga kamay ko? Ang kanyang mukha ay maputla at ang kanyang boses ay nanlamig sa buto. Kinuha ni Angelina ang kaperasong papel. Nakita yon ang impormasyong pinunan niya nang magparehistro siya sa ospital. At ipinikit ang kanyang mga mata sa matinding paghihirap. Gusto niyang punan ng tapat ang pangalan ng ama, ngunit nagbanta si Benjamin na papatayin ng sanggol kung sakaling mabuntis siya. Kaya naman sa halip ay nilagyan niya ng pangalan ni Clarence. Benjamin, nakikiusap ako sa iyo. Pakiusap, huwag mo kong ipalaglag ang anak ko. Namumulang mga mata ni Angelina habang nakahawak sa manggas nito at nagmamakaawa sa pamamagitan ng kanyang mga luha. Hindi sila mga gago, hindi sila. Walang humpay na hinampas ni Benjamin ang kamay ni Angelina at malamig na bumulong. Ang hayaan na mabuhay ka ay sapat na bilang awa sa'yo. Manahimik ka, tigilan mo ng pang-aasar sa akin. Tiningnan ni Angelina ang walang puso niyang ekspresyon at nilunok lahat ng sakit niya. Wala siyang masabi o magawa para magbago ang isip niya. Idiniin niya ang sarili sa upuan at tumingin ng masama sa labas ng bintana. Nang huminto ang sasakyan, sa harap ng ospital, pilit na hinila palabas ng sasakyan si Angelina at kilaladkad papunta sa gynecology clinic. Nanatili si Benjamin sa isang kotse at nagsindi ng sigarilyo. Paulit-ulit na nagre-replay sa kanyang ulo ang laluluhang mga mata ni Angelina at ang mapuot na ekspresyon na ipinutok nito sa kanya. Tumanggi siyang bigyan ito ng awa,
Ang lahat na nagtaksil sa kanya ay kailangang magbayad. Ang malalaking pinto sa operating room ay dahan-dahang nagsarado matapos itulak si Angelina sa operasyon. Bumukas muli ang pinto pagkaraan ng halos kalahating oras. Lumabas ang doktor at sinabihan ng bodyguard. Tapos na ang operasyon, ngunit kailangan nating obserbahan ang pasyente nang hindi bababa sa 1 oras. Ang misyon ng bodyguard ay dalhin si Angelina para maipalaglag ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Ngayong tapos na ang kanyang misyon. Umalis sa waiting room ang bodyguard at bumalik sa operating room ang doktor. Nang dumating si Celia sa ospital pagkatapos matawagan, nakaupo si Angelina sa isang bench na namumulang mga mata dahil sa luha. "Masakit, ma'am." Tinapik-tapik ni Celia ang likod niya at umiling. "Huwag ka nang umiyak, mahal ko. Uwi na tayo." Pagsisisihan niya na kapag nalaman niyang totoo. Hindi siya papayag. Hindi niya pagsisisihan yon, sabi ni Angelina habang pinupunasan ng mga luha sa gilid ng kanyang mga mata. Ang kanyang puso ay mas matigas at mas malamig kaysa sa bato. Hinawakan ni Celia si Angelina habang naglalakad sila palabas ng ospital at pumara sila ng taxi. Nang makaalis na sila, mabilis na umalis ang sasakyan ni Benjamin mula sa ospital. Sinabihan si Clarence na ipatatawag siya ni Benjamin at may dapat silang pag-usapan. Pagdating ni Clarence, wala siyang idea kung bakit nais siyang makausap ng tiyuhin. "Ano bang gustong pag-usapan ng tito ko? Di ba sinabi niyang ayaw na niya ako makita dito ulit?" Tanong ni Clarence kay Ginang. Pagkatapos sumigop ng tsaa, nag-alalang ekspresyon ng Ginang. Marahas siyang umiling at sinabing, "Wala akong alam, huwag mo na akong tanungin." Nagtago siya sa isang sulok at pinagmamasdan si Angelina na pilit na dinadala kanina. Wala siyang masabi o magawa tungkol dito. Hindi siya makapaniwalang buntis si Angelina. Ang mas hindi kapanipaniwala ay ang katotohanang pipilitin siya ni Benjamin na magpalaglag. Sabay silang natulog noong gabing iyon. Maya-may pumasok na sa courtyard ang kotse ni Benjamin. Napatayo si Clarence nang marinig ang papalapit na sasakyan at lumabas siya para salubungin ang kanyang tiyuhin. Nang lumabas si Benjamin mula sa kotse, ang kanyang madilim na ekspresyon ay lubos na kaibahan sa sikat ng araw sa gabi. Masamang pakiramdam ni Clarence, ngunit ngumiti siya. "Tito Benjamin, bakit ka tumawag?" Bago niya matapos ang kanyang pangungusap, sinipa siya ng bodyguard ni Benjamin sa tiyan at pinalipad siya sa lupa. "Nagpakita ka talaga. Ikaw talagang bata ka. At bakit ang lakas ng loob mong lokohin ng tito mo?" Bumaba ang bodyguard sa leg ni Clarence at dinuraan siya. "Dahil pamangkin ka ni Master Benjamin, hahayaan kitang pumili kung paano mo gustong mamatay. Ayos ba yun?" Nabalot ng takot si Clarence. "Anong ginawa ko, Tio Benjamin? Sabihin mo sa akin ko anong ginawa ko. Wala akong idea sa ginawa ko." Mababang tingin ni Benjamin sa kanyang pamangkin mula sa kanyang wheelchair at malupit na sinabing, "Pinatay kong anak niyo ni Angelina Montenegro." Naguluhan si Clarence. Paano nangyari yun? Paano napunta sa kanyang anak ni Benjamin? Hindi nga ako kailanman nakasama siyang matulog. Paano siya mabubuntis at anak ko pa? Namulang mukha ni Clarence sa takot. Pagkatapos ng ilang sandali, nang nakatulala ng katahimikan, sinabi niya, "Tito Benjamin, sabi mo buntis si Angelina? Hindi ba sayong bata kung gayon?" Ano ang gagawin ni Angelina ngayong abot hanggang langit ang galit sa kanya ni Benjamin dahil sa kasinungaling ang ginawa niya? Ano kaya ang malalaman ni Benjamin? Sasabihin sa kanya ni Clarence, namatay nga kaya ang 2 bata sa sinapupunan ni Angelina? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.